Mr. and Mrs. Goodicelli, kamusta ang buhay mag-asawa sa unang isang buwan? Yan ang Chika Today. Isang buwan na nga matapos ang kontrobersyal na secret wedding nila Sara Geronimo at Mateo Goodicelli. Nabulabog ang buong Pilipinas kabilang ang buong mundo sa kasalang ito. Pinag-usapan hindi lamang sa social media kundi pati lahat ng kapamilya, kapuso at kapatid. Bawat galaw ng bagong mag-asawa ay tinutukan at naging national headline. Ngayon, balikan natin ang mga ganap sa unang buwan ng buhay mag-asawa nila Mr. and Mrs. Goodicelli. February 20, 2020, pumutok ang balitang ikakasal daw sa araw na yon sina Sara Geronimo at Mateo Goodicelli. Nag-post kasi ang Philippine Star columnist na si Ricky Lo. Sinabi niya na anytime that day daw ay mangyayari ang kasal. Madami ang nagpatunay na hindi iyon totoo dahil nakita pa si Sara na nagtitaping para sa singing talent search na The Voice Teens. Good morning daw. Dito kami sa venue. Charot. Nag-post din si Mateo na siya ay kumakain sa restaurant nila sa Alabang at parang hindi naman nag-aasikaso ng pagpapakasal. Na-interview din si Judy Ann Santos ng Pep.ph kung totoo ngang noong araw na iyon ang kasal nila Sara at Mateo. Sa sagot ni Juday, halatang wala siyang kaalam-alam sa mangyayaring kasalan. Ano naman nangyari? Ako naghihintay lang ako, be, ha? Mahina na ba signal mo? Basta text, okay? Maghihintay lang kami dito. February 21, 2020, kumpirmado na nga. Ikinasal na sina Sara Geronimo at Mateo Goodicelli noong gabi ng February 20, 2020. Nakumpirma ang balitang ito dahil ang bodyguard ni Sara na si Jerry Tamara ay dumulog sa police station para ipablatter si Mateo dahil sa panununtok nito sa kanya. Mabilis na lumabas ang balita sa iba't ibang media platform at showbiz YouTube channels. Nung araw ding iyon, nagsalita ang ilan sa mga kapamilya ni Sara. Nag-post sa IG story ang pinsan ni Sara na si Clarice na bakit daw ang daming pakialamero pero di naman daw alam ang buong storya. At nauuna pa daw mag-comment ang mga walang alam. May nagsalita din naman na kamag-anak ni Mateo. Ang pinsan nitong si Mia. Nag-post ito sa kanyang IG story ng nakaka-touch na message at ng kauna-unahang picture ni Sara at Mateo bilang mag-asawa. Pwede na daw sila mag-sleepover sa kanila. Sa interview naman ni Mario Dumawal kay Mateo, iginiit ni Mateo na wala siyang sinuntok. February 22, 2020, nilike naman ng pamangkin ni Sara na si Pocholo ang isang tweet na nagsasuggest ng MMK story ni Sara kung saan kontrabida daw si Mami Divine. Nag-post naman ang co-coach ni Sara na si Lea Salonga na iiwasan niya daw muna mag-comment sa mga nangyayari pero sobrang excited daw siya sa kanilang magiging tapings sa mga susunod na araw at nagkaroon ng alaskahan sa comment section. Sa balitang in-upload ng Pep.ph, sinabi ni Lea na wala talagang nakakaalam sa kanila tungkol sa magaganap na kasalan. Sa araw ding ito, ipinost ng isang talent manager at Viva Big Boss na si Ranvel Rufino ang eksena ng pagpopropose ni Mateo kay Sara. Simpleng proposal lang ang nangyari sa gilid ng isang payapang lagoon, habang ang bida sa eksena ay pawang nakapangbahay lang dahil nakatsinelas lang sila. Masaya ang buong online world at nagpahatid ng kani-kanilang pagbati ang ilang mga kilalang personalidad sa Pilipinas. February 23, 2020, isang araw matapos mag-post si Lea Salonga tungkol sa alaskahan na gusto niyang mangyari sa taping nila sa Monday, February 24, nag-post ulit siya na di daw niya mapigilan ng excitement para sa kinabukasan. Tinanong naman ng fans ang tita ni Mateo na si Iris Arcenas kung kamusta ang bagong kasal. Malugod itong sinagot ni tita at sinabing they are good and happy together. Sa araw ding ito, unang nakita si Mateo ng publiko matapos ang kontrobersyal na wedding. Nag-post ng IG story si Ranvel Rufino na namimili sila ng food sa Landers. Kinagabihan, nag-post ang asawa ni Ranvel Rufino na si Bianca ng picture ng kanilang barbecue night kasama ang mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Makikita din sa picture na ito ang bagong kasal na si Sara at Mateo na talaga namang magka-holding hands pa. February 24, bumalik na nga sa pag-work si Sara.
Isang staff ang nagpost ng IG story ng pinto ng dressing room ni Sarah para sa The Voice. Good morning. Nag-post din ng video, Good good morning greeting ang isang Hi, staff. Chang Evi at... Ayan po. Hi! Ayay. Inulit ko po. Kompleto kami eh. Sa araw ng taping, bumisita naman ang Asia Songbird na si Regine Velasquez at asawa nito na si Ogie Alcacid. Sa araw ding ito, unang nasilip ng publiko kung ano ba ang itsura ng wedding ring nila Sarah at Mateo. Later that day, nagumpisa na ang taping ng The Voice. At sa kauna-unahang pagkakataon, madidinig na natin ang buong bagong pangalan ng popstar royalty. And she is Sarah Geronimo Gudicelli. Hindi naman pinalampas ng interviewers na makausap si Sarah para makuha ang kwento niya sa naganap na secret wedding. Buong respetong nag-decline si Sarah at humingi ng paumanhin sa mga reporters. At nang matapos ang araw, makikita pa din ang kanyang dedikasyon sa kanyang mga fans at hindi nakakalimot ngitian sila. May nag-post naman na isang fan na nag-appreciate sa ginawa ng family ni Mateo despite of the bad things that Mami Divine did. Sinabi sa post, "The Gudicelli family is the definition of grace. With everything that Mami Divine has put Mateo through, none of which he deserves, they support this relationship. They love Sarah. They understand her. They value her. She'll finally get the family she deserves." Sinagot naman ito ng tita ni Mateo. Ang sabi ay, "Our family welcomed Sarah with lots of love. She is in good hands." February 25, sa pangalawang araw ng taping ng Battle Rounds, inintroduce ulit si Sarah bilang Sarah Gudicelli. Sa parehong araw, una namang nakita si Mateo sa isang event. Bilang miyembro ng Army, umattend si Mateo sa Presidential Security Group Change of Command Ceremony. Sa isang TV Patrol exclusive report ni MJ Felipe, na-interview niya ang relationship mentor nila Sarah at Mateo. Siya si Letty Fuentes. Dito ay sinabi niya na grabe ang pinagdaanan ng relasyon ng Ashmat. May mga pagkakataon pa daw na muntik na silang maghiwalay. At ikinuwento din ni Letty ang totoong nangyari sa araw ng secret wedding kung saan wala daw talagang sinapak si Mateo. At nasaktan ni Mami Divine si Sarah sa lakas ng pagkakatulak nito. February 26, nag-post si Mateo sa kauna-unahang pagkakataon. Dito ay sinabi niya kung gaano sila kasaya sa panibagong chapter ng kanilang buhay. Buong puso din siya nagpasalamat sa mga sumuporta at nagpahatid ng best wishes. Nilinaw din niya na wala talaga siyang sinuntok noong gabi ng kasal at nagpapasalamat siya sa kanyang pamilya sa pagtanggap nito kay Sarah. Umattend naman sa event ng Santi Barley si Mateo at dito nag-speech siya ng maiksi. Mukhang proud na proud siya sa kanyang singsing dahil biglang kaliwa ang pinanghawak niya ng mic. Matapos ang event, na-ambush interview naman ni MJ Felipe si Mateo at nakapag-request na ipakita ng malapitan ang kanyang wedding ring. Kinagabihan ng araw na yon, namataan sina Sarah at Mateo na nagsha-shopping sa Uniqlo sa Glorieta 5. Ipinag-shopping din sila ni Dr. Vicky Bello ng mga gamit pambahay. Nag-post naman si Mateo ng pasasalamat kina Dr. Bello sa kanyang IG story. February 27, nag-post ng IG story si Mateo. Dito ay ipinakita niya ang mga bulaklak na ipinadala sa kanila ng former president ng ABS-CBN na si Charo Santos. Nag-post din ang kapatid ni Mateo na si Georgia ng heartwarming message sa kanyang Instagram. "1 week ago, I gained a real-life sister. Welcome to the family, Mrs. Gudicelli. We love you." Tinag niya din si Mateo sa post na ito. Matapos ang taping ng The Voice ng araw na iyon, namataan na naman ang mag-asawa na namimili sa Mercury Drug Store sa Forbes Park sa Makati. February 28, nag-post ulit si Mateo sa kanyang IG story ng bulaklak na padala naman ng COO ng Star Creatives na si Malu Santos.
Nag-post naman si IC Mendoza ng throwback picture nila ni Sara at Mateo. Nagpakakupido daw siya nang i-arrange niya ang isa sa mga unang dates ng Ashmat noong 2014. Sa araw din iyon, sinamahan ni Sara si Mateo sa pictorial nito para sa Sante Fitness. Sa pagtatapos nga ng araw, sinundo naman ni Mateo si Sara pagtapos ng taping nito. February 29, nag-post naman ng IG story si Mateo. Isang video ng coffee machine. Makikita ang baso para sa coffee at isang baso naman para sa chocolate. Sa araw ding iyon, may isang fan na nakapagpa-picture sa kanila sa BGC. Kasama si President Ranvel Rufino. March 1, 2020. Kauna-unahang live TV appearance ni Sara sa Asap Natin To. Sa kanyang pagbabalik asap, naging tampulan siya ng tukso in a positive way. Bukod dito, sinelebrate din ang ika-17th year niya sa showbiz industry, ang pag-reach ng Tala music video sa 1 million views, at ang naganap na kasalan nila ni Mateo. Number one, congratulations for 17th showbiz anniversary. Number two, congratulations on it. Because of your iconic Tala has already reached 100 million views. Congratulations on your recent wedding. Sa kanyang dressing room ay ipinaghanda siya ng mga staff ng surprise congratulatory banner. Sa backstage, grabe naman ang pagmamahal at suporta na ipinakita ni Martin Yevera. Sa parehong araw ay nag-post naman ng IG story si Mateo na ipinopromote ang bed ng Uratex. Marami tuloy ang nagwo-wonder kung ito na ba ang kwarto nilang mag-asawa. March 2, namataan naman silang nag-grocery. Nakapagpa-picture pa ang isang fan at mistulang sina Sara at Mateo pa ang nagpa-picture sa baby. March 3, nagpunta naman ang mag-asawa sa Bello Clinic para mag-undergo ng hair treatment si Mateo. Nakita sa video na nakikipaglaro pa si Scarlett kina Sara at Mateo. Sa araw ding ito, namataan ng isang vlogger sa Kaliraya sina Sara at Mateo na pasakay ng bangka. Seryoso talaga, si Mateo at si Sara to. Maghuhubo ako. Pag si Mateo yun, maghuhubo ako doon. March 4 naman, pag-uwi nila ng bahay ay nagbukas sila ng mga regalo galing sa Happy Room. Maririnig ang boses ni Sara sa background at nadinig din ang tahol ng aso nilang si O4. And best wishes, thank you for being good to me, all genuine love, and prayers. Thank you very much, happy home. Look at that. Look at that. Look at this. Thank you very much, happy home. You guys are awesome. Thank you very much. Happy home, baby. March 5 ay nag-umpisa ng lutuan ni Mateo si Sara. Ang buwan naman ng patikim ay ang pasta made with love pa. Nag-post naman si Karen Davila ng araw ding iyon ng picture nila together ng Ashmat, kasama si Boss Vic. Dito, nakumpirma ng fans na nakalipat na ng sarili nilang bahay sina Sara at Mateo. At kapitbahay umano nila si Miss Karen Davila. Sa parehong araw ay namataan din ang mag-asawa na nag-grocery shopping sa SNR Alabang. As usual, sila ay pinagkaguluhan ng mga tao doon. Na-videohan pa na tinatapik ni Sara ang likuran ni Mateo. Sobrang cute! March 6 ay bumisita naman sila sa kanilang dentist sa Gaok. Buong staff ng dental clinic ay nagpa-picture sa bagong mag-asawa. Kinagabihan ay naghanda na naman ng makakain ang loving husband sa kanyang beautiful wife. Sa caption ng IG story ni Mateo, ang nakasulat ay "Dinner for at Pigo di Celli and my beautiful wife." Ang Pigo di Celli na nakatag ay ang bunso niyang kapatid na si Paulo. March 7 ay nagbukas na daw ng bank account ang mag-asawa. May isang fan ang nagpost na na-meet daw ng mami niya ang Ashmat nung nag-open ito ng bank account sa bangkong pinagtatrabahuan ng mami niya. March 8 ay nirelease ang bagong single ni Sara na Duyan sa ASAP.
Madami ang bumilib sa kanya dahil mature at sensual ang naging performance niya dito. Kinagabihan ay bumisita naman sila sa restaurant ng pamilya ni Mateo na The Gianni. March 9 ay nagluto na naman si Mateo para kay Sarah. Omelette ang nakitang pine-prepare niya sa kalan. Mapapa, Sarah all ka na lang talaga. March 10 ay inawardan si Mateo bilang Youth Ambassador ng National Youth Commission. Nung araw ding iyon ay na-interview siya ni MJ Felipe kung tuloy pa din ba ang kasal ng Ashmat sa Italy. Ito ay dahil sa dumadaming kaso ng mayroong COVID-19 sa bansa. Sinagot niya na wala naman daw pala talagang planong kasalan sa Italy. Wala naman talagang wedding sa Italy. March 11, inumpisahan na ng mag-asawa ang umaga sa pamamagitan ng paghigop ng mainit na kape gamit ang basong regalo ng Happy Room. Kinatanghalian ay nagluto ulit si Mateo ng scallop at shrimp na isinahog niya sa pasta. Apakasarap! Sa araw ding iyon ay bumisita ulit ang mag-asawa kay Doktora Vicky Bello. Ito ay para sa treatment na gagawin kay Sarah dahil nainggit daw siya sa endorser ng Bello na si Julia Barreto. Pero nagsorry si Mateo kay Julia dahil mas maganda daw ang asawa niya kaysa kay Julia. Sorry, Sarah's the most beautiful. Ito ka lang. March 12 ay nakatanggap naman ng mga regalo ang mag-asawa mula sa Boardwalk at mga pasta from Barela. March 13 ay ipinag-prepare naman ni Mateo ng pancake si Sarah. Maririnig pa sa background ang tawa ni Sarah. Wow, my first waffle. But I messed it up. The whole... Para sa dinner naman ay nagluto ng pasta si Mateo gamit ang iniregalo sa kanilang mga pasta ng Barela. Dinner. March 14 ay birthday ng kapatid ni Mateo na si Georgia. Ang buong pamilya Gudicelli, kasama ang bagong miyembro ng pamilya na si Sarah, ay present sa birthday celebration. March 15 ay nagpahayag naman ng kasiyahan si Nova Villa. Si Nova Villa ay nakasama ni Sarah sa Miss Granny, pero hindi daw sila nagka-eksena dahil ginagampanan nila ang isa't isa. Pero hanga daw siya sa sobrang kabaitan ni Sarah. At sobrang masaya siya para kay Sarah dahil naramdaman na niya ang totoong pag-ibig. Tahimik ang Ashmat noong March 16 at March 17. Marahil ay ine-enjoy nila ang self-quarantine at ito siguro ang kauna-unahang pagkakataon na talagang masosolo nila ang isa't isa na walang iniisip na trabaho o commitment sa labas dahil naka-lockdown ang buong Luzon. March 18 ay nag-live si Mateo sa IG at pinasalamatan niya ang mga frontliners ngayong COVID-19 outbreak. Everybody out there, especially our frontliners, everybody in the hospitals, maraming salamat sa inyo lahat. Sa IG story naman ni Matt ay pinasilip niya ang kanyang cycling setup sa bahay nila ni Sarah. Mukhang sabay silang nag-workout ng kanyang misis dahil masisilip din ang isang pink yoga mat sa gilid. March 19, ipinakita naman ni Mateo sa kanyang IG story ang other side ng kanilang fitness area sa bahay. Sayang wala si Sarah sa background. At ngayong March 20, eksaktong araw makalipas ang isang buwan nang sila ay magpakasal, ano kaya sa tingin niyo ang ginagawa nila? Paano kaya sila nagse-celebrate ng mansari nila? Nasa bahay lang kaya sila bilang naka-quarantine ng buong Luzon? O nagstay kaya sila sa hotel or beach resort para dun magpahinga? Kung meron man po kaming hindi na isama na activity ng bagong kasal sa specific na araw, masaya po kami kung i-comment nyo ito dito at ilalagay namin yon sa mga susunod na mansari or anniversary ng Ashmat.